ilan lang naman ang pondo natin, pataas ng pataas ang ating utang, no? Nakita ko yung percentage to GDP ng ating utang ay talagang manglulumo ka. Yung pagbusisi ng Congress, pag-isipan kung paano mangyayari yon. Kasi ginaganyan ng Congress yung power of the purse niya. Kaya sunod-sunuran yung COE. Kaya yung resolution 10 na yan, 12 taon na, hindi na challenge eh. Hindi kami takot dyan. Hindi rin kami mabait. No? We're just being fair. Pwedeng makulong ang Pangulong Duterte sa susunod na Senate hearing. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Hindi na nga napigilan pang magsalita ni Professor Maluto Kia patungkol sa patuloy na paglobo ng utang ng bansang Pilipinas na kung saan ay kitang-kita ang pangungulimbat o pagnanakaw ng mga House of Congress dito sa kaban ng bayan. Na dahil sa hawak ng House of Representatives, ang pondo ng bayan wika ni Kadado kanilang nilalaro mga kababayan. Ang mga budget ng bawat departamento, grabe naman talaga. Na minimekus nila mga kababayan o dinodoktor nila ang mga dokumento kung kaya't napakadali sa kanila na nakawin ang mga proposed budget sa loob ng House of Representatives na nangyayari ngayon under sa bangag na administrasyon. Kung kaya naman mga kababayan ang wika nila Prof. Malutikia at ni Kadado sana sa pag-upo ni VP Sara huwag niyang hayaan na ganoon ang mangyari. Lalo na't marami nga sa mga nasa House of Crocs ang magbabalimbing at maghuhugas kamay. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na napakatapang nitong si Kong Barbers na magsalita na matapos ang first hearing ni Tatay Digong hindi pa rin sila natatakot na ngayon may binabalak di umano na i-cite in contempt itong si Tatay Digong sa pangalawang pagharap nito sa Senate hearing. Kung kaya naman ang wika ni General Macanas napaka-evident na paninira na lamang o pamumulitika ang ginagawa sa mag-amang Duterte na sina VP Sara at Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Liquidation by certification. Gaano kahalaga ito, ma'am, na maibalik sa taong bayan yung transparency, lalo na sa paggasta sa pera nating lahat sa legislatura? Maganda yan, ha? Maraming papalakpak dyan kasi ang unang kailangan talaga natin ay budgetary reform. Budgetary reform in ensuring na accountable at transparent ang lahat nakakakuha ng pondo ng bayan. So napakahalaga yan na dapat yung 350 plus 24 senators will be able to account for every centavo. Hindi naman natin sinasabi na kakasuhan, hindi lang, reportorial. Ipakita nyo magkano ang ginastos nyo, saan nyo ginastos. Napakahalaga niyan. Sa tingin ko, alam mo, kung titingnan natin si Senator Ping Lacson, yan ay mabusisi sa budget, di ba? Yan ay hindi tumatanggap ng pork. Pero dahil siya nag-author nito, mukhang ang mga tao ngayon nag-iisip kay Senator Ping Lacson, bakit mo naman in-author ito? Considering hindi ba may conflict, nag-author ka ng ganyan, pero ikaw ang talagang eagle eyes sa budget. So itong posisyon ni Pastor Kibuloy, maganda yung tingnan natin, magandang mapakinig natin siya, ano ba talaga ang plano niya, at ano ang alternatibo. Pag rinipil mo, kasi kwan lang naman yan, joint resolution hindi naman batas. So, kung magka-file siya ng setting that aside o magfa-file siya ng Republic Act in mandating how you ensure accountability and transparency in the operations of Congress, napakagandang advocacy yan. At sa tingin ko maraming sa ating mga kababayan ang papayag dyan. Kasi ilan lang naman ang pondo natin, pataas ng pataas ang ating utang. Nakita ko yung percentage to GDP ng ating utang ay talagang manglulumo ka. Ang sasabihin mo, saan pa tayo kukuha ng pondo? Kung hindi yan gagawin, hindi magiging transparent.
walang magiging accountable. Uulitin natin ha, may mandato, yung part niyang debate na yan, may mandato ang mga legislators, which means nanggaling sa taong bayan yung right nyo to do your functions. So kami, humihingi kami ng accountability at transparency ninyo. Yung pinanggalingan ng kapangyarihan nyo galing sa taong bayan. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin si Prof. Tikia no, sa kanyang revelasyon na patuloy nga ang paglobo, ang utang natin. No? Kung kaya naman hindi maiwasang butatahin ni Kadado itong mga kahayupan na ginagawa ng nasa House of Congress. Nawika niya dapat lang sa mga ito bitayin no? Dahil sila ang pasimuno ng peking dokumento, pangdodoktor sa mga papeles at nakawan. Na ngayon upang ma-divert ang atensyon sa korupsyon, pamumulitika kay VP Sara ang kanilang ginagawa. Future na na proclamation, may COA, may COMELEC, may human rights. No, kino-correct natin lahat. Yung COA supposed to be dapat na yan hindi dadaan sa yung pagbusisi ng Congress. Pag-isipan kung paano mangyayari yon. Kasi ginaganyan ng Congress yung power of the purse niya. Kaya sunod-sunuran yung COE. Kaya yung resolution 10 na yan, 12 taon na, hindi na challenge. Bitay kayo lahat talaga. Bitay kayo, mga hinayo pa kayo. Hindi mapapatawad yung May choice kayo Either isolid nyo lahat yung nakulimbat nyo, assets and SALN, no? Na kailangan magtugma yun. To the third consanguinity, no? Hanggang sa third cousin, na pinangalan nyo o kaya sa mga kabit nyo. Hindi pwede yun So, papairalin lang Intel. Kaya nga kayong mga Intel, AFP, PNP, FGF, no? NBI, ipid nyo sa amin later on, akala mo mag-iikot talaga ang gulong. Hindi, mga Intel. I'm talking not to the officers. I'm talking to the enlisted men. I'm talking to the low-ranking guys. No? Kayong key Alam niyo, i-develop niyo info, itago niyo lang, suspense file niyo lang para pagka nagbago yung yung ikot ng gulong, ipasak niyo lang sa amin yung Intel. Sino tarantado diyan? Sino 'yan? Pati sa Senate. Sino sa Congress, sino diyan? Kayo mga nandiyan nag-empleyado. Ibato nyo kagad yung Intel sa amin so that maipon namin, makulit namin lahat ng katarantado ang ginagawa ng mga bossing ninyo. No. Kasi kung hindi, damay din kayo Kaya mas maganda, i-report nyo. So lahat yan, hold departure order. Lahat yan, cancel passport. Para talaga ayusin na natin. Tama ka doon, Sir Dado. Yung iba dyan, kinakabakabahan Yung iba dyan, magbabalimbing. Kaya Inday Sara, pagka nagbalimbing yung iba dyan, ako mismo, sabihin ko, huwag kang magpapaniwala dyan, gago yan Balimbing yan Yan, kung ito-tolerate nyo yan, sa inyo yun. Hindi pwede yung yung magpalit lang tayo ng leader and then nandun pa rin tayo doon sa sinasabi kong cycle of doom, cycle of corruption, cycle of deceit, cycle of greed, no? Cycle of misgovernance. Paulit-ulit tayo. No, natapatan ka ng isang Duterte, okay. Pero pagka natapos na yung 6 na taon niya, wala na yung gloria. Balik sila, happy days are here again. So, may problema yung sistema natin. Pagka natapat ka sa isang tarantadong presidente, tapos tayo. And then ngayon, iniisip nila, propagate themselves in power. And then neutralize lahat ng potential na kalaban nila. Kasama kami. Yan yung ginagawa ni Bong at mga kababayan. Ni-neutralize niya ang mga nakikita niyang balakid sa hangarin nila na mapasakamay ang pera ng kaban ng bayan. Kulang na nga lang mga kababayan, wala nang itira sa atin At kunin na lang nila lahat. Grabe talaga. No? Kami lang nag-iingay kami, matapang lang kami. Pero delikado mga buhay namin.
Kaya sabi ko nga sa FGF, isa lang ang mamatay sa atin, tapusin na natin. Isa lang mamatay sa atin, tapusin natin. Okay lang yung mamatay sa heart attack, okay lang yan, patawarin natin. Pero yung pinatay, inupakan nila, isa lang, tapusin natin. Marami tayo eh. Yung ganun ba? So, may warning. Kayong mga nakikinig, may warning. Isang commander ko lang ang upakan niya. Ako, okay lang ako. Pwede na ako. Ma'am. Wala ako. Hindi ko control yung magiging reaksyon ni Metran. Saka nung ibang mga commander, okay lang sa akin. Patayin nyo, okay lang. Pero pag ako nabuhay at ako hindi natsambahan, no? Kasi yung mga ganyan, malapitan eh. Malapitan. Pagka ako nabuhay at nakabawi ako, binaril ko yung tao, hindi ko agad papatayin eh. Papaaminin ko kung sino yung nagpapatay sa akin. At obvious naman yan eh. Hindi, pag ang nangyari sa amin, sa mga commander ko, automatic yun, tatapusin namin. Hindi na kami maghihintay na tumayo si Inday. Yun yung sa akin. Kaya, neutral nga lang kami. Huwag nyo kami involved sa kagaguhan ninyo. No, mga politiko, huwag nyo kami involved. Nanahimik kami. Ang inisip lang namin, pagka nagkagera, depensa namin yung mga pamilyang Pilipino. In so doing, nadedepensa namin ang barangay. 42,000 barangays all over the country. Nadedepensa namin buong bansa. In so doing, natutulungan namin ng AFP at PNP. Hindi sila mawawalo. 150,000, 250,000, 350,000 lahat. Yan. Kawawa sila pagka pumasok ang 1 milyon. Nandito na nga 1 milyon eh. Sa ngayon sa intel namin. Ngayon kung sa ngayon nakatutok na ang mga FGF sa mga loko-loko na yan. Yung iba di baril, yung iba di kutsilyo lang. Now, kung sakasakaling paputukin ninyo, BBM yung gera, sinasabi ko sa AP, huwag nyo susundin kasi mahirap yun. Excuse me, kung sinunod ninyo, mauwi tayo sa gulo. And irreversible na yun. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong pagbutata ni Sir Dado sa mga kongreso, no? Nasarap talagang bitahin ng mga pagmumukha ng mga ito sapagkat sila na nga ang gumagawa ng pamumulitika, pagnanakaw sa kaban ng bayan, sila pang matapang. Kamukha nitong si Barbers, mga kababayan. Grabe naman talaga. Hindi kami takot dyan. Hindi rin kami mabait. No? We're just being fair. No? Unang-una, kagaya nga na pag-usapan kahapon, ilan ho yung ating iniimbitang resource persons? At doon sa dami ng resource person iniimbita natin, ilan ba yung naging presidente o naging pangulo? Hindi kami takot dyan. Hindi rin kami mabait. No? We're just being fair. No? Unang-una, kagaya nga na pag-usapan kahapon, ilan ho yung ating iniimbitang resource persons? At doon sa dami ng resource person iniimbita natin, ilan ba yung naging presidente o naging pangulo ng ating bansa? Kaya nga sinasabi natin na okay, in deference to him, bilang naging pangulo ng ating bansa, bigyan natin ng a little bit of an extension of our courtesy. Una, no? Pangalawa, dahil din sa fragile na edad niya at merong sinasabing mga karamdaman, dapat hinahinay din tayo tungkol dyan. Pero hindi ibig sabihin na may special treatment sa kanya o merong kaming takot no na maimbita siya. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong makapal na revelasyon nitong si Barbers no, na hindi umanutakot ang mga ito kay Tatay Digong. Na ngayon ay ating pasadahin itong balita ni General Macanas na balak di umanong i-cite in contempt itong si PRRD sa susunod na Senate hearing. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posibilidad na sa susunod na Senate hearing War on Drugs, kung mag-attend si PRRD, posibleng ma-cite in contempt siya o pwedeng makulong. Ulitin ko pwedeng makulong ang Pangulong Duterte sa susunod na Senate hearing. Bakit? Okay. Dito sa
article ng Philippine Star, pinadala sa akin ni Eudora. Again, salamat Eudora. Napakasipag ni Eudora na mag-research. Headlines. Senate panel powerless to cite Duterte in contempt. Okay. Yung unang Senate hearing, pwede na sanang ma-cite in contempt si PRRD. Bakit? Dahil daw sa kanyang pananalita. Alam nyo naman yung style digong, mga I will, mga PI, kung ano-ano pa. Sa rules ng Senate, kung ang nag-conduct lang sana ng hearing ay yung mismong Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pia Cayetano, sapat ng batayan yon para ma-cite in contempt si PRRD. Kaya lang, dahil subcommittee level lang ang nag-conduct, sa rules ng Senado, walang power yung subcommittee. Okay? Kasi si Senator Risa Hontiveros, parang siya yung nagpakana lahat nito na dahil sa pananalita ni PRRD, dapat ma-cite in contempt siya. Kaya meron ng move ng Senado, according to Senator Pimentel, he would move to amend the Senate rules, which do not give subcommittee the same contempt powers granted to the main standing committees. Yan, babaguhin na. So, delikado sa sunod na hearing kung nandyan pa rin si PRRD. So, ito, ang mga statement ni Senator Pimentel. The subcommittee realized after the hearing that under Section 20 of our rules, it has no power to cite a resource person in contempt. Before we hold a second hearing, we need to empower the subcommittee to cite persons in contempt and amend this section. In-interview siya sa DWIZ. Okay. So, ulitin ko, si Senator Hontiveros nagbigay ng warning na i-cite nila o siya mismo mag-cite in contempt kay Pangulong Duterte kung ulitin niya yung style ba niya na, alam niyo na, yung the only one who can do that. Kasi lumalabas, inagaw ni PRRD ang Senate hearing. Parang siya ang bidang-bida. Sabi ni Senator Pimentel, if push comes to shove, that is always among the broad powers of the committee, cite a resource person for unruly behavior. In our investigation on extrajudicial killings in his war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Ito ang statement ni Senator Hontiveros. So, ayaw na nilang masapawan. Okay? In wanting Duterte detained at the Senate for contempt, sinabi ni Hontiveros na she found the former president very rude. Talaga naman ganyan siya. For the past 6 years during his presidency, ganyan na yan. Hindi matanggap-tanggap ni Senator Hontiveros na naisahan siya. Hindi sila nakaporma. Tignan nyo yung nangyari. Pati si Senator De Lima, hindi rin nakaporma dahil nandyan si Wala napahiya, General Macanas. Kaya panigurado sa next hearing gagawin nilang lahat. May contempt lamang si Tatay Digong. Napakakapal naman talaga ng mga pagmumukha nila. Simula sa puli, ganyan na magsalita si Tatay Digong. Na dahil lang sa expression na PI, sa cite in contempt siya.
Aba, napaka-unfair naman yun. Palibhasa, yung si Risa Ontiveros, may kaibigang drug lords na pinoprotektahan di umano, wika ni Sir Jason. Kaya ganun na lamang ang kainit ang mata nito kay PRRD. Hay nako, wag na wag niyong iboboto tong si Risa Ontiveros, mga kababayan. Senator Jingo Estrada na nilabas ang mga kakulangan ni De Lima noong panahon niya as CHR chairperson at saka DOJ secretary. Ang daming mga pangyayari na pwedeng kasuhan, kaya lang ni isang kaso, wala. Parang incompetent, sabi nga ni Senator Jinggoy. Kaya ito, parang frustration na lang siguro ni Hontiveros na wala silang nagawa. Umamin, si Senator Trillanes pala ang umamin. Tinanong siya ni Christian Isguera na sino bang panalo, sinong bida yung first hearing. Sabi ni Trillanes na sadly, unfortunately, it was Duterte who won. Kaya lang, short-lived daw lang yun. Hindi panghabang ano. Kaya pala, ito ang plano nila sa next hearing. Pwedeng isa. So, mas maganda kung hindi na mag-attend si PRRD. Ano sa tingin nyo? Iimbitahin pa ba? Mag-a-attend pa ba ang Pangulong Duterte? Palagay ko tama na, di ba? Kasi kailangan sa second hearing, ang mga importanteng mag-attend, yung mga star witness ng Quadcom. Yung si resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo at si Police Colonel Royena Garma. Importante ito kasi sila yung nagpasabog eh. Sila yung nagsabi na mayroong reward sa EJK. So hopefully, mag-attend sila sa second hearing. May iba pa, sina Kerwin Espinosa, I don't know, si Colonel Espinido, wala sa first hearing. So dapat yun mag-attend. So, PRRD, hopefully, hindi na siya mag-attend dahil delikado eh. Meron bang makakapigil sa pagsasalita ni PRRD once na naisalang na siya? Mahirap eh. Ganon talaga yung tao na sincero. Kung you speak from your heart, pag galit ka, galit talaga. At 78 or 79 years old na si PRRD, ganon ang style niya. Siguro, walang makakapigil yung bunganga niya na dyan siya sumikat eh. Na style yung marunong si PRRD ng tawag noon sa amin, psychological warfare. Yung sa utak pa lang, matatalo na niya yung kalaban. Ganon ang niya. May gulpi di gulat. So, yun ang walang-wala ngayon. Yun ang namimiss ng sambayanan. Dahil ngayon, super bait ang style. Okay? Kaya nga, sa super bait ang nakaupo, yun, lumalabas sa palibot niya, nagkakaroon na ng hidwaan. Dito sa napapabalita, although hindi nila inaamin, rumors lang na mayroon ng hidwaan ang unang ginang at ang Speaker Martin Romualdez. Anong gusto ng unang ginang? Na itigil na nila ang paninira sa mag-amang Duterte, which is good. Sana, totoo, sana yun ang mangyari. Kaya lang ayaw ng patigil itong speaker. Gusto nila sunod-sunod. Yan, sa Quadcom. Meron na namang bagong invitasyon sa mga tauhan ng Office of the Vice President, yung mga heads ng mga satellite offices ng OBP, pinapa-attend. At ang sentro ng pagtatanong yung mga paano nila ginamit yung mga confidential intelligence fund. Talagang So, ito na. Hidwaan to the max. So, sino ang mananalo? Sinong masusunod? Speaker o ang First Lady? O ang Pangulo? Ano naman ang kayang gagawin?
Hindi natin alam eh. So, sana nga, makinig. Kung dapat yung makinig na itigil na dahil nakakasira sa ating bansa. Pwede namang sila naman ang nakaupo. Hindi naman nila kailangang siraan pa ang mag-amang Duterte. Sa tingin ko, kaya lang, bakit sumusubra? Paano ba naman kasi General Macanas na utusan ng mga yan, nila Liza Tambalos, kaya ganyan kalakas ang loob ng mga Alaska, mga guilt trip, no? Pahiyain o sirain ang pangalan ng mga Duterte. Grabe talaga yung mga kakapalan ng mga tuwadkog. Ganun kasimple lang yun. Binayaran ang mga yan. Lalo na yung si Tambalos, no? Nangangarap na maging Prime Minister at itong si Liza ay ayaw ng sukuan pa ang kapangyarihan sa loob ng Malacanang dahil bali-balita na kinokontrol niya ang kanyang takusan na asawa na si BBM, no? At siya ang namamahala sa lahat ng mga katarantaduhan sa loob ng Malacanang. So, it speaks of ambition. Siguro, yung isa, gusto niya talaga nga mawala sa landas si VP Sara. So, again, sana hindi mangyari na ma-cite in contempt, makulong ang Tatay Digong